guys, it's Kiel Andres here and welcome to my channel. In this video, I will share with you our 3 days and 2 nights itinerary in Singapore. Of course, I will also share with you the cost breakdown of this trip. And as you can see, the first thing that we do here is to pay our travel tax, which is 1,620 pesos per person. Although hindi ko na yan isasama sa budget natin. Ang ipapakita ko na lang sa inyo is kung magkano yung mga ginastos natin within Singapore. And right now, as you can see in the video, we are checking in for our flight and we are getting our boarding passes here. After namin makuha yung mga boarding pass namin, pumunta na kami sa immigration, niready namin yung e-travel namin, yung passport namin, and yung boarding pass namin. I highly suggest na magpunta kayo sa airport 4 hours before your flight para just in case na mahaba yung pila. Jeanette, since first time traveler ka na, mga tinanong ulit sa'yo. Ay, hindi ako first time. Ano Wala. Tinanong lang kung kailan ang balik ko. Kung saan ako nag-work. Tapos kung private or government. Tapos, hiningan lang ako ng company ID. Yun lang. Saka kung sino kasama, ganun. Ay, oo. Kung sino kasama. Truly a pleasure having you all on board, and we do hope to fly you to more fun in the future. We have finally arrived in Singapore and as you can see guys, yung kanilang immigration is automated na. Wala nang mga immigration officer, kaya very smooth yung pag-arrive namin sa Singapore. So from the time na nag-deplane kami hanggang sa makarating kami sa immigration, it's about less than 10 minutes lang. Pagkalabas namin ng arrival area, pumunta kami sa Burger King para kumain and para tumambay na din. Nandito pa kami ngayon sa airport at mag-aalauna na ng madaling araw. So, nandito kami mismo sa Burger King and after namin kumain dito na kami magsusnooze para makatipid kami sa hotel. So, magpapaumaga na kami dito. Mga 6 AM siguro lilipat kami ng Terminal 2 para mag-shower sa Hub and Spoke. And we got our tickets from Klook. So, parang around 200 pesos lang mag-shower doon. And then, after nun, didiretso na kami sa hotel namin. So, para makatipid kami ng isang gabi, dito na kami magsistay hanggang mga 6 AM siguro. So, ayun lang. First thing that we did pagkagising namin ay mag-withdraw. Kaiba kami ng pinag-withdrawhan, ako sa OCBC, si Wifey sa UOB, and yung friend namin sa DBS. And pare-parehas kami ng amount na withdraw, which is $100. So yung value ng $100 sa OCBC is nasa 4.5, sa UOB naman nasa 4.2, and sa DBS is 4.6. So the best bank is UOB. So dyan kayo mag-withdraw. So, lumabas kami ng Terminal 2 para pumunta sa Hub and Spoke and hindi naman din kayo maliligaw or mahihirapan hanapin to kasi ang daming signages papunta sa Hub and Spoke. And we got this from Klook and we only got it for 209 pesos. I highly recommend it if you are going to have a red-eye flight. So, since hindi kayo makakapag-check-in agad, pwede kayo mag-shower dito. And hindi ko mapakita yung loob ng Hub and Spoke kasi bawal mag-video or mag-picture. Pero makikita nyo naman sa Klook kung ano yung itsura niya sa loob. Tapos na kami mag-freshen up sa Hub and Spoke and we are now booking our Grab ride going to our hotel. Ayan na. Thank you.
have finally arrived sa aming hotel, which is K Hotel 1515 located in Geylang. And we paid for 2 nights ng around 3,300 pesos per head. And since maaga pa, we left our bags here sa lobby. And pagkatapos naming iwan yung mga bags namin, kumain muna kami dito sa kanto ng hotel namin. And tayong pinakamura naming nakainan dito sa Singapore. And it did not disappoint. Masarap naman yung food nila and malaki na rin naman yung serving for the price. Destination namin, which is National Museum of Singapore. As you can see here guys, hindi na kami bumili ng card sa Singapore. Ang ginamit ko na lang is yung GoTime ko, but you can use any Visa card. Nandito na tayo sa unang destination natin and we got our tickets for 209 pesos and we pre-booked it via Klook. And you can also use my promo code to get a 5% off. After walking around the museum, we decided to have a coffee break. So, nagkape kami dito sa coffee shop ng museum, which is the Cafe Brera. And we all got the cafe latte. Hey guys, on the way na kami sa second destination namin, which is the Art Science Museum. Kakatapos lang namin mag coffee break and ngayon umuulan na. So sana hindi kami magkasakit kasi super init talaga kanina. Tapos malamig sa museum kasi naka-aircon, tsaka sa coffee shop. And then ngayon naman umuulan. So sana hindi kami magkasakit. So tara sa second destination. Next station, Esplanade. Dito na pala kami nagdaan sa the shops at Marina Bay Sands papunta sa Art Science Museum. Ito na yung Art Science Museum pero umuulan kasi sa labas, so ayan. Buti na lang, tig-iisa kami ng payong. Lakas na ulan. Anyhow, nandito na tayo. Sayang naman kung hindi pupuntahan dahil nakabili naman na kami ng ticket namin. So, let's go na. Upon arriving, kinlaim agad namin yung mga tickets namin and we got our tickets for 965 pesos per head, and obviously we got it from Klook for convenience, and you can also enjoy 5% off when you use my promo code KialAndres. Tapos na kami mag-explore sa Art Science Museum and ipapakita ko sa inyo kung gaano kalapit yung Art Science Museum sa next destination natin, which is the Helix Bridge. So paglabas mo lang, nandun agad yung hagdanan paakyat ng Helix Bridge. So yun ang next nating pupuntahan ngayon. Maganda mag-picture dyan, it's very Instagrammable. At isa rin to sa iconic spot dito sa Singapore.
na ang mga person. It's time for dessert and nakita namin tong Venchi Gelato place. So, we wanted to try it and ang mahal niya pala. So, nag-share lang kami sa iisang ice cream. So, we got 3 flavors of ice cream and hindi naman din kami nagsisi sa mga napili naming flavors and talagang ang sarap niya. So, kung may extra budget kayo, why not try it? Pangina mo. Sarap? Oo. Lasang ano? Nutella. Okay. Yung next. Yung choco caviar. Hindi siya mapait. Okay. Yung pistachio. Sarap. Ang sarap niya. From the shops at Marina Bay Sands, papunta na tayo ngayon sa Gardens by the Bay. Let's go. Hey guys! So on the way na kami sa 5th destination namin, which is the Merlion. And medyo pagod na kami. Actually, magkakalapit lang naman yung mga pinuntahan namin. Pero ang mas nakakapagod kasi yung init. Tsaka yung weather niya talaga na biglang uulan, biglang titirik yung araw. So, dun kami mas napagod. Tsaka parang medyo sinasama ako ng pakiramdam ko talaga. Kaya mo pa? Ay, layon ka pala. Guys, share ko lang pala sa inyo. The time now is 5:30 p.m. And tirik na tirik pa rin yung araw. Nakapayong pa rin kami. Napakainit pa rin. Grabe. Pero malapit naman na kami sa Merlion. Fresh ang person. Haggard na ako, guys. And on the way na kami ngayon sa Mustafa Center. See you there! Dito 1.5 lang ng ml to. 105 ml. Sobra eh. Hindi ka pwede magdala niyan eh. 105 ml lang ang allowed. Super mura ng pabango dito, grabe. So, kung may mga frog heads na pupunta dito sa Singapore, make sure na dumaan kayo dito sa Mustafa Center. Nakain na kami dito ng dinner sa katapat ng Mustafa Center. So, Indian food ang kakainin natin ngayon. Sorry guys, sobrang baba na ng energy ko. Pagod na ang person. Naka 23,000 steps lang naman tayo today. So, ayun lang. Sama kayo sa pagkain namin. It's our day 2 here in Singapore and it's 10 a.m. Late na kami gumising kasi napagod kami yesterday. Naka 23,000 steps kami. So ngayon, magbe-breakfast muna kami and then pupunta na kami sa... Saan tayo pupunta? Universal Studios.
See you there. Ayan, sa Maxwell kami magbe-breakfast. So, see you there. Kaya late na rin kami lumabas ngayon kasi bukod sa pagod na pagod kami, ang lakas ng ulan kanina. So, parang ang sarap pang matulog. Kaya late na kami nakalabas. Since magbabrunch kami dito sa Maxwell Food Center, katapat na rin pala niya yung Buddha Tooth Relic. So, it's like hitting two birds. Ito yung food center. Ito yung temple. So, nakapag-picture na rin kami. Hindi na namin siya babalikan mamayang gabi. So, ito yung napili kong bilhan ng noodles with fried dumplings. And ito naman yung binilhan namin ng aming mga iced coffee. I highly suggest na dito din kayo bumili sa kanila kasi ang sarap talaga ng coffee nila. May nabilan kami na ibang iced coffee, iba na yung lasa. Bumili rin kami ng kaya toast. Nakarating na kami sa Universal Studios and of course, nabili namin yung ticket namin sa Klook and we got it for 3,248 pesos only and you can use my promo code for discounts. Ito yung first attraction na pinuntahan namin kasi 15 minutes lang yung waiting time and hindi rin naman kami nagsisisi na pinuntahan namin siya kasi ang galing na talaga, parang true to life. Next naman namin pinuntahan is yung Transformers, which is an indoor roller coaster. Must try din to pag nandito kayo sa Universal Studios. Nakakainis, nag-video-video pa ako sa loob ng ride. Naka-time warp naman pala yung video. So, hindi ko mapapakita sa inyo, unfortunately. After Transformers, next naman namin is yung The Revenge of the Mummy, which is my favorite ride here in Singapore. Grabe, sobrang init dito. Kaya kung pupunta kayo dito, dapat meron kayong dalang tumbler, tsaka sunscreen, and payong. Napakainit. And for our merienda, bumili kami ng hotdog meal dito sa Universal. And super mahal niya, pero sobrang sarap. Must try talaga siya dito. And kung hindi siya masyadong pasok sa budget, makipag-share na lang din kayo tulad ng ginawa namin. Share-share lang kami. After namin magmerienda, dumiretso kami sa Water World, which is one of our favorite attractions here in Universal Studios. And prepare lang kayo to get wet sa mga shows nila. And when the night
nag-aabang kami ng show nito. After namin manood ng show, diretso na kami dun sa next destination, which is only 9 minutes away from Universal Studios. So maglalakad na lang siguro kami. We are finally here sa Sensoryscape. Free lang ang entrance dito and kabubukas lang niya this March 2024. Past 7 PM na rin kami nakarating. So, hindi pala kami naglakad all the way. Ang ginawa pala namin is nag-train kami from Universal Studios hanggang Imbaya Station. Papunta dito sa Sentosa Sensoryscape. Ayun. So, walang bayad yung train na yun. Libre lang. After namin mamasyal, nag-dinner kami sa McDonald's, which is located sa Funan Mall. And kaya kami nandyan kasi nagtingin ako ng camera. And after namin mag-dinner dito, nag-bus kami, paikot-ikot lang kami sa bus kasi ito na yung last night namin. So, parang ito na yung pinaka-tour namin for the last night. Guys, it's our day 3 here in Singapore and we are on our way to Maxwell Food Center for our breakfast. Sa Maxwell pa rin kami kumain pero nag-try out naman na kami ng ibang food stall. Since malapit lang tong Yakun Kaya To sa Maxwell Food Center, tinry na rin namin siya. Nag-save kami ng space sa tiyan namin para makapag-kaya toast. And then meron din kaming nadaanan na Hindu temple, so nag-picture taking na rin kami dito. Andito kami ngayon sa Chinatown. Dito kasi yung sakayan, papuntang Fort Canning from Maxwell. Tapos, may nadaanan na rin kaming souvenir shop. Dito na rin kami bibili. Para hindi na kami dadayo sa iba. Saktong nadaanan na namin yung souvenir shop. Ayan, makaburaot tayo ng freebies na candies. Pakita natin yung mga candies. Ay, hindi pala sa candies. Lanyard! Thank you! And the rest man, char. Thank you! Thank you! Oh, diba? Nakaburaot na naman ako. Kung mapapanood yung iba naming vlog, kapag namimili kami ng mga souvenir, ayan, sitawat talaga ako. Super convenient mag-commute dito sa Singapore via train or via bus kasi tumatanggap sila ng Visa card. So, kahit anong visa naman ang gamitin nyo, kung bet nyo GCash, bet nyo GoTime, kahit ano naman, basta Visa card, tumatanggap sila. So, now, papunta na kami sa Fort Canning after namin mag-souvenir shopping. So, let's go! Nasa Fort Canning na kami, guys. It's the climb pala dito, grabe. Konti pa lang nalakad ko, pagod na ako.
Papunta na kami guys dun sa may hagdanan na may circle sa taas. Yun, magpipicture na kami doon yun. Tapos siguro alis na kami. Ang init. Ayan, ito. Ang haba pala ng pila. Guys, sobrang haba ng pila para lang mag-picture dun sa hagdanan. So, I highly suggest na pumunta kayo ng super aga like 8 AM. Since tawid lang ang Funan Mall, pumunta na rin kami para bumili ng camera. At ayun na nga, napagastos na nga tayo ng hindi oras. Dito na kami sa Haji Lane, guys. Start na ulit mag-explore. Dito kami magla-lunch sa Pasha, which is located sa Haji Lane. And kung maaalala nyo, na nag-dinner din tayo sa first night natin sa Pasha. Pero, Mediterranean food yung nandito naman sa Haji Lane. Wala nang tipid-tipid ngayon kasi last day na. Nasa point na kami ng buhay namin na alas 12 ng tanghali, nag-iinom kami. Our next destination is another iconic Instagram spot here in Singapore. Guys, nakuha na namin yung mga bags namin and we are now on the way to the airport. Hey guys, so 6 PM pa lang, nandito na kami sa airport. Actually, 1 AM pa yung flight namin. I know we're super early for our flight, pero kaya kami nandito ng super aga is gusto naming maabutan si Rain Vortex ng may ilaw pa. So, before mag-sunset, gusto sana namin siyang makita in person kasi nakailang beses na kaming pumunta dito, pero hindi pa namin nakikita yung Rain Vortex, to be honest. So, ayun, siya yung priority sa last day namin. Dito kami kakain sa Gochi Social Food. Ang view namin habang kumakain is the vortex. Ha? Oh, saan ka pa? Hey guys, it's 7:30 in the evening and on the way kami ngayon sa Hub and Spoke. Tapos na kaming mag-picture taking si Jewel, tsaka mag-dinner na din doon. And now, since kaninang umaga pa yung last ligo namin and 1 AM pa yung flight namin, nag-book ulit kami kaninang hapon ng Hub and Spoke namin para makapag-shower muna kami bago dumiretso sa terminal namin, which is Terminal 4. Ayan guys, kami na yung nag-check-in and nag-print ng boarding pass namin. And after namin dumaan sa immigration and sa security, nasa right side tong GST refund. So, kami rin yung nag-file ng tax refund namin. Isa-scan nyo muna yung passport nyo. Pagka-scan ng passport, makikita agad kung ano yung mga transaction nyo. Claim ko na yung $36 kung tax refund. Kasi ang purchase ko is worth $539. So, super laki ng na ibalik sa akin. Ayan, bumili si Labi dyan ng kape niya. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
ito naman ang cost breakdown ng ating day 3. Of course, i-reveal ko din sa inyo yung total ng nagastos natin within Singapore. Syempre, hindi yan included ng airfare, ng travel tax, insurance, and shopping expense. So, ang grand total po natin is 13,032 pesos and 42 cents. Ang included dyan ay ang hotel, yung mga activities natin, yung mga kinlook natin, and yung mga food natin sa Singapore. So guys, if you find this video helpful, don't forget to like and subscribe on my channel. I'll see you on my next adventure. Bye!